Ang lugar na ito ay ang Purple Cloud Sect, siya ring lugar kung saan si Yuntian ay nagpapagaling. Ang Purple Cloud Sect, isa sa 4 na malalaking sekta sa ilalim ng Snake Catcher Sect. Sila ay tumatanggap lamang ng mga babaeng disipulo. Ang kanilang kapangyarihan ay pareho lang sa 3 iba pang sekta. Ngunit ang sektang ito ay mayroong malaking katangian, na labis na pagmamataas. Mula sa mga disipulo hanggang sa mga matatanda, nagpapakita sila ng hangin ng kayabangan. Ang dahilan ay dahil ang bawat babaeng cultivator sa Purple Cloud Sect ay may magandang hitsura. At mayroon silang teknik sa dual cultivation na tinatawag na Purple Cloud Technique. Kung may makipag-dual cultivation sa kanila, ang kanilang cultivation ay tataas. Ito ang dahilan kung bakit marami silang tagahanga. Basta banggitin lang nila, may mga taong nag-aalok ng lahat ng uri ng mamahaling kayamanan at espiritual na halimaw sa kanila. Kahit pa isang disipulo mula sa Snake Catcher Sect, madalas din silang sumusubok na pasayahin sila. Dahil sa teknik ng Purple Cloud Sect, ang magkabilang panig ay dapat na handa. Hindi ito maaaring pilitin, sila lamang ang magkakaroon ng pinakamahusay na epekto. Kung ang babaeng cultivator ay nagtatago ng sama ng loob, sa kaunting pahiwatig, agad nilang mapapunta ang lalaking cultivator punta sa chi deviation. Ito ang nangingibabaw na kapangyarihan ng Purple Cloud Technique. Sa likuran ng Purple Cloud Sect sa gabi, mayroong cultivator na sinabi kay Chunhua tungkol sa kayamanan na isinapanganib niya ang kanyang buhay para hanapin para sa kanya. Pinakiusapan siya ng lalaki na maki-dual cultivation sa kanya. Ang babaeng ito na nagngangalang Chunhua ay tinawag na basura ang regalo. Idinagdag niya na ang isang poloka ay naglakas loob na maghangad ng laman ng swan. Sinabi niya sa lalaki na magmakaawa kay Kaihua sa halip. Bulong ni Dogo na alam na ni Snakey ngayon kung bakit bihira silang makakita ng mga tao mula sa Purple Cloud sa labas. Tanong ni Snakey kung bakit. Ipinaliwanag ni Dogo na hanggat humihingi sila ng mga kayamanan, automatikong lumalapit ang mga tao sa kanila. Nagkomento si Snakey na ito ay isang kamangha-manghang teknik. Ang lumikha ng Purple Cloud Technique ay nakakagulat at napakatalino. Nakalimutan ni Dogo na sabihin kay Snakey kanina na lalaki ang lumikha ng teknik. Nagulat si Snakey. Ibinahagi ni Dogo na ang lumikha ay dating lalaki. Ngunit hindi alam ni Dogo kung anong paraan ang ginamit niya upang maging babaeng tagapagsanay. Pagkatapos noon, gumawa siya ng dual cultivation. At tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari, nagpasya si Dogo na huwag sabihin kay Snakey dahil baka masira nito ang kanyang estado ng isip. Sumagot si Snakey na hindi naman siya interesado. Ang gusto niyang malaman ay kung paano sila papasok sa harang. Dahil sinabi ni Dogo kanina na ang harang ng Purple Cloud Sect ay hindi ordinaryo. Maaari lamang itong sirain mula sa loob. Sumagot si Dogo na madali lang iyon. At sinabi ni Dogo kay Snakey na tingnan siya. At gumamit siya ng pulbus na nagpapalit ng kulay at pampuliit ng katawan na tableta. Si Dogo ay naging isang cute, puti, malambot na aso. Ipinakita niya ang kanyang paa kay Snakey at inanyayahan siyang kagatin ng puting nyebe na paa. Sumigaw si Snakey na masyadong nakakadiri iyon. Kinagat niya ang paa. Pinagalitan siya ni Dogo dahil sinabi niyang gawin ito ng dahan-dahan. Nasasaktan si Dogo, ngunit nagawa niyang utusan si Snakey na maglabas ng malaking butiki upang kumilos kasama siya. Pagkatapos ay maghihintay si Snakey sa labas at maghihintay ng balita mula kay Dogo. Sumagot si Snakey na sige. Sa pangunahing gate ng Purple Cloud Sect, 2 magagandang babae ang nakarinig ng tahol ng aso. Naakit sila, kaya nagpa siya. Silang tingnan. Nagkunwari si Dogo na kaawa-awa at natatalo ng butiki. Tinawag ng babae ang kanyang kapatid na si Nuan at itinuro na ang demonyong halimaw na butiki ay binubuli ang puting aso. Sa kaibuturan ng kanyang isip, minumura ni Dogo si Snakey dahil sa pagkagat sa kanya ng totoo. Nagmadaling lumapit ang mga babae sa aso at tumakbo ang butiki. Isang babae ang kumuha ng puting aso at nagkomento na kaawa-awa ito. Hindi lang ito binyuli, sugatan pa. Nagpasya silang dalhin ito pabalik at gamutin ng maayos. Naguluhan si Snakey na basta na lang nilang ipinasok si Dogo. Hindi siya makapaniwala na talagang gumana iyon kahit na hindi naman mukhang mahina ang 2 iyon na cultivator. Niyakap ng babae ang aso, inawa ito dahil sa takot na patuloy itong gumagalaw.
Ngunit sa ngiti ni Dogo, tila may iba siyang intensyon sa paggalaw habang yakap-yakap sa dibdib ng babae. Kinilala ni Snakey na ang mga babae ay nasa gitnang yugto ng Chi Refinement Realm. Nalilito siya kung paano sila madaling naloko. Inisip ni Snakey na kung ganoon lang kadali, kaya niya ring gawin iyon. Nagpasya siyang gumamit ng manika ng ahas na ginawa ni Dogo para sa kanya upang subukan. Isang babae ang nakarinig ng ingay, pagkatapos ay nakita niya ang butiki na umaatake sa ahas. Inakala ni Snakey na kung makita ng mga babae na binubuli siya ng isang malaking butiki, kaaawaan nila ang maliit na ahas at tutulungan siya. Ngunit nagulat siya nang tumama ang isang espada sa lupa malapit sa manika ng ahas. Naging masama ang loob ng babae. Isang babae ang nagsabi na nakakadiri ang demonyong ahas, kaya dapat agad nila itong patayin. Nakita nila ang butiki at nakita nilang nakakadiri ito, kaya gusto rin nilang patayin. Tumakbo ang butiki at ang manika ng ahas. Nalilito siya kung bakit nila iniligtas ang aso, ngunit hindi ang ahas. Kinabahan at inis si Dogo sa babong ito dahil sa paggawa ng ganon, samantalang wala naman itong balahibo sa katawan. Nakakatawa dahil kahit ganoon, sinubukan pa ring magpakakyot ni Snakey. Alam ni Dogo na hindi sila dapat magdulot ng malaking kaguluhan. Tumahol siya at tumakbo. Binigyang kahulugan ng babae na natakot ang aso. Gumamit si Dogo ng invisible talisman at tumakbo. Sa isip niya, hindi alam ng babae kung paano yamakap, kaya hindi siya komportable. Tinawag ng babae ang kanyang senior sister at sinabing nawala ang aso. Tinawag niya itong hanapin ng magkasama. Nag-aalala siya dahil sugatan ng aso, kaya hindi ito dapat gumalaw. At dahil sugatan ito, inakala niya na hindi ito nakatakbo ng masyadong malayo. Makalipas ang ilang sandali, hindi pa rin nila ito mahanap. Inakala nila na baka kinain ito ng ilang espiritual na pusa. Sinabi ng senior sister sa junior sister na nakatadhana na ito, at wala na silang magagawa pa. Gumamit si Dogo ng paglabas ng Jade Plate. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Snakey na nasira na niya ang Purple Cloud Sect Restraining Array. At ang puwang ay makakayanan lamang ng isang oras. Inutusan niya si Snakey na mabilis na lumapit sa pamamagitan ng pagsunod sa direksyon ng paghahatid ng tunog mula sa ilalim ng lupa. Mabilis na kumilos si Snakey. Hindi niya maiwasang magkomento na maaasahan ang matandang aso sa pagkakataong ito. Sumagot siya na paparating na siya. Dumating si Snakey, at ipinakita sa kanya ni Dogo ang isang mapa, at itinuro kung saan iniimbak ng Purple Cloud Sect ang kanilang mga pills. Mayroong 3 lugar, isa sa silid sa labas ng sekta, isa sa silid sa loob ng sekta, at isa sa lugar kung saan ipinagpapalit ng mga disipulo ang kanilang mga kayamanan. At iyon ang Purple Cloud Pavilion. Ang mga pills sa labas ng sekta ay lahat ng gitna hanggang mababang uri ng pills. Ang silid ng pills sa loob ng sekta ay mayroong matataas na uri ng pills. Ito, ang pangunahing lugar kung saan nila nire-refine ang mga pills na nagpapuno ng chi. Mamaya, pupunta sila sa panloob na silid ng pills. Pagkatapos ay pupunta sila sa Purple Cloud Pavilion gamit ang maliit na teleportation array. Alam ni Snakey na ang target ng matandang aso ay hindi ang mga pills, kundi ang mga kayamanan ng Purple Cloud Pavilion. Hindi gaanong pinansin ni Snakey iyon dahil nasa loob na sila. Nangatwiran siya na magandang magnakaw pa. Mayroong silhouette ng isang babaeng cultivator sa ibabaw ng isang lalaking cultivator. At ang babae ay umungol at sumigaw. Paparating na ako, tulong, hindi ko na kaya. Nalilito si Snakey, kaya tinanong niya kung pinapatay ang babaeng cultivator. Ipinaliwanag ni Dogo na masaya lang ang babae. Nagkomento siya na ang kanyang mga sigaw ay nagpapatigas sa kanyang kamao. Walang kaalam-alam si Snakey. Nagtanong siya kung bakit humihingi ng tulong ang babae kung masaya naman siya. At tinanong din niya kung bakit tumitigas ang kamao mo. Sumagot si Dogo na isang hakbang na lang si Snakey mula sa Fall Enlightenment. Muli, hindi maintindihan ni Snakey. Sinabi sa kanya ni Dogo na wala iyon, at pinupuri lang niya ito. Dahil ang mga lalaking cultivator ay matutuyo sa lalong madaling panahon, at itatapon. Binigyan ni Dogo ng payo si Snakey. At iyon ay, ang isang simp ay hindi magkakaroon ng magandang katapusan. Tanong ni Snakey, simp? Ang simp sa Chinese ay aso. Nag-react si Dogo na hindi siya iyon. Sa silid tulugan na kalalampas lang nila.
May malakas na paghinga. Magkayakap ang hubad na lalaki at babae. Sinabi ng lalaki sa babae na nagngangalang Yinling na nagpapasalamat siya. Ang pisngi ni Yinling ay namumula, at mukha siyang nasiyahan. Sinabi ng lalaki na kung hindi dahil sa dual cultivation niya at sa pagbigay sa kanya ng Foundation Establishment Pill, hindi siya makakabawi ng ganoon kabilis. Ang lalaki ay ang batang master, si Hua. Sinabi ni Yinling sa kanya na masyado siyang magalang. Sinabi niya na magiging magkasama na sila, kaya hindi niya na kailangang maging formal. Bukod pa rito, ang Foundation Establishment Pill ay ibinigay sa kanya ng isang simp. Iba naman ang iniisip ni Hua. Nangako siya na kapag ganap na siyang gumaling, hahanapin niya talaga ang creepy thief na iyon at papatayin para ilabas ang kanyang galit. Naramdaman ni Snakey ang malakas na killing intent. Naguluhan siya kung bakit naramdaman niya ang pamilyar ngunit mapanganib na aura. Napansin ni Dogo na bumuti si Snakey. Naguluhan si Snakey kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Dogo sa kanya na hindi inaasahan na napansin ito ni Snakey. Sa tabi mismo ng silid tulugan sa itaas nila ay ang pill-making inner room. Ang amoy ng minor chi replenishing pill ay tumagos sa lupa. At sinabi niya na tungkol sa panganib, iyon ay dahil may dalawang elder na nagbabantay doon. Isa sa early stage of the Foundation Establishment Realm, at isa pa sa middle stage of the Foundation Establishment Realm. Nagplano si Dogo na maghiwalay sila. Gagawa ng kaguluhan si Snakey sa itaas doon at aakit ng isa sa kanila. Pagkatapos ay haharapin ni Dogo ang isa pa. Pagkatapos, kapag natapos na silang kumuha ng mga pills, lilipat sila sa teleportation array, at magkikita. Nagtanong si Snakey kung anong uri ng kaguluhan. Sinabi ni Dogo sa kanya na kahit ano. Maaari siyang pumatay ng isang tao o sum-iron ng silid. Hanggat makaakit ito ng atensyon ng isang foundation establishment. Ngunit pinayuhan ni Dogo na huwag sobrahan. Sapat na kung makagawa si Snakey ng distraction, ngunit hindi magdulot ng malaking kaguluhan. Tumawa ng mapang-uyam si Snakey, ngunit pumayag siya. Iniisip din niya na umakyat at tignan. Sigurado siya na ang pamilyar na aura kanina ay tiyak na hindi isang minor chi replenishing pill. Alam ni Snakey na ito ay isang haminang cultivator na kakapasok lang sa Foundation Establishment Realm na hindi matatag. Pagkatapos ay may naramdaman siya. Nakita niya si Yuntian at napagtanto na hindi pa ito patay. Naisip ni Snakey kung bakit kakapasok lang nito sa Foundation Establishment Realm, at inisip niya na marahil ay dahil nasaktan ito dati, at kakagaling lang. Sa puntong ito, nag-uusap lang si Yuntian at ang dalaga. Alam ni Snakey na may galit sa kanya si Yuntian. Nagplano si Snakey na kunin ang buhay ni Yuntian sa sandaling iyon habang hamina ito. Sinuri ni Snakey at nalaman na ang itaas na layer ay ang pinakamatibay na stone layer. Kahit na kayang butasin ng earth-piercing spike ito, hindi ito sapat na mabilis. Malaki rin ang magiging kaguluhan, at madali siyang mapapansin. Sa sandaling iyon, malinaw niyang naririnig silang nag-uusap, at dahil doon, nararamdaman niya ang kanilang lokasyon. Tinansya niya na walang 10 metro ang layo sa kanila. Sa distansyang iyon, ang paggamit ng golden scale para patayin siya ay ang pinakaangkop na gawain. May kumatok sa pinto at hinahanap si Lady Ling. Naramdaman ni Snakey na isa pa itong lalaking cultivator. Inisip ni Snakey na magkakaroon sila ng three-way cultivation. Para kay Snakey ay kakaiba ito, kaya nagpasya siyang obserbahan muna. Bukod pa rito, hindi siya gaanong kumpiyansa na kaya niyang patayin silang tatlo. Naramdaman niya na ang aura ng ikatlong tao ay hindi mahina, mas malakas pa ito kaysa kay Yuntian, ngunit hindi pa rin niya narating ang Foundation Establishment Realm. Ang taong ito ay ang Mountain Moving Sect Intersect Disciple, si Xiao Chu, at perpekto na ang Chi Refinement Realm niya. Sinabi niya kay Lady Ling na narinig niyang hindi maganda ang pakiramdam nito, kaya nagdala siya ng mga suplemento na siya mismo ang nagtimpla, at inabot ito ng ilang oras. Sumagot si Ling na maaari niya itong ilagay sa pinto, pagkatapos ay maaari na siyang umalis. Nagtanong si Qiu kung may ibang tao sa silid. Sumagot si Ling na ang batang master, si Hua, at tinuturuan siya nito ng ilang teknik. Sumagot ang lalaki na tiyak na masipag ang batang master. Nagtanong siya kung bumubuti na ang mga sugat ng batang master.
Tumawa ang isang babae sa labas at nagkomento na hindi pa siya nakakita ng ganoon katanga dati. Bukod dito nagtatanong siya kung bumubuti ang katawan ng kalaban niya sa pag-ibig. Alam niya na henyo ito, ngunit nagsisilbi pa rin ito kay Lady Ling, kahit alam nito na ginagamit lang siya nito. Ipinaalam ni Qiu kay Ling na ilalagay niya ito sa pinto. Ang mga babaeng nagtsismisan ay nagsabi na si Qiu ay walang hiya lang. Narinig niyang ibinigay pa nito ang sariling Foundation Establishment Pill para kay Ling. Tinawag nila itong tanga dahil hindi naman pala masama ang pakiramdam ni Ling, at ang suplemento ay mapupunta lang sa kamay ni Yuntian. Narinig iyon ni Snakey at napagtanto niya na iyon ang simp na binanggit ni Dogo. Naintindihan ni Snakey na walang magandang nangyayari sa pagiging isang simp. Nais niya na umalis ang lalaking ito at huwag humadlang sa kanyang trabaho. Sinabi ng babae sa labas kay Qiu na naaawa siya sa kanya. Inimbitahan niya itong sa kanyang lugar na lang. Sinabi ni Qiu sa kanya na umalis. Sumagot ang babae na walang utang na loob ito. Kaya hindi nakakapagtaka na lagi itong magiging duwag. Sinabi pa nila sa kanya na dahil wala ng lakas si Yuntian, dapat na lang siyang pumasok at itulak ito. Alam ni Snakey na umalis na ang lalaki, at nakita niya ang kanyang pagkakataon. Inilabas niya ang kanyang golden scale para pumatay. Nagulat si Yuntian. Nagtanong si Ling kung anong nangyari. Naramdaman ni Yuntian ang isang malakas na killing intent. Kumilos siya habang sumisigaw na umiwas, lumitaw ang spike mula sa mga binti ni Yuntian. Malakas na umiyak si Ling dahil natamaan ang kanyang braso. Gumamit si Snakey ng gravity technique at sumugod. Tinakpan ni Yuntian ang kanyang katawan gamit ang kanyang aura. Inasahan ni Snakey na hamina ang kapangyarihan ng mga golden scale pagkatapos niyang gamitin. Tiningnan ni Yuntian kung maayos si Ling. Nagtaka ang mga tao sa labas tungkol sa kaguluhan. May butas sa ulo si Ling. Napagtanto ni Snakey na hindi niya ito kayang patayin sa isang tirahan. Masyadong maraming kayamanan si Yuntian. Bumalik din ang simp kanina, kaya hindi siya maaaring umatake ngayon. Nagdulot na siya ng kaguluhan, kaya nagpasya siyang umalis doon at makipagkita kay Dogo. Tumakbo si Snakey nang napakabilis. Pumasok si Chu sa silid at agad na hinanap si Ling. Nakita niya silang hubad, at si Ling ay nasaktan. Galit na galit si Chu. Sinubukan ni Yuntian na magpaliwanag. Sinabi niya na huwag magkamali ng akala, at si Ling ay pinaslang. Kinwestiyon ni Yuntian ang masamang timing. Inakusahan ni Chu si Yuntian na siya ang pumatay dito. Galit siya na hindi niya ito pinrotektahan, kaya siya ang pumatay dito. Sinigawan siya ni Chu na mamatay. Tinawag niya itong mamamatay tao. Gumuho ang bubong. Nakita ito ng isang babae mula sa labas, at nagtanong siya kung anong nangyari. Sinigawan niya sila at sinaway sa pag-aaway dahil sa selos. Sinabi niya sa kanila na huminto. At kung talagang gusto nilang mag-away, dapat silang lumabas at huwag sirain ang sekta. Ang matandang babae na ito ay ang Purple Cloud Sect Pilgrims Foundation Establishment Realm, si Old Crone. Nagulat siya nang makita si Yinling. Nagalit, siya na namatay si Ling. Napagtanto ni Snakey na malakas pala ang simp. Kaya nitong makipaglaban ng pantay kay Yuntian. Dumating din ang expert mula sa Pill Room, kaya alam ni Snakey na tapos na ang kanyang misyon. Kasabay nito, nagtataka ang isang matandang babae kung bakit hindi pa tapos asikasuhin ng kanyang senior sister ang kaguluhan. Nagtaka siya kung anong nangyari. Nagtatago si Dogo. Ang babaeng ito ay ang Purple Cloud Pavilion Pilgrims Foundation Establishment Realm, si Old Crone, Luo Fei. Nagkomento si Fei na masyadong maingay. Sinisi niya ang mga lalaking cultivator sa pag-aaway dahil sa mga disipulo ng kanilang sekta. Natuwa si Dogo na nagawa ni Snakey. Sinabi ni Feo na napakaingay raw. Sinisi niya ang mga lalaking cultivator dahil sa pag-aaway nila para sa kani-kanilang mga disipulo. Natutuwa si Dogo na nagawa ni Snakey. Sabi niya, sayang daw kung hindi gagamitin ang ganoong kalaking cauldron. May naamoy si Fei. Nag-alala siya na nasunog ang pills. Ngunit alam niyang hindi dapat dahil sinuri niya lahat ng sangkap at binabantayan niya ang apoy. Pagkatapos, inakala niya na may idinagdag na naman si senior sister habang hindi siya nakatingin. Nagtataka siya kung palihim na gumagawa ng mga bagong pildor si senior sister nang hindi niya nalalaman. Pinatay niya ang apoy.
At kalahati ng kanyang katawan ay ipinasok niya sa cauldron. At gusto niyang makita kung ano ang idinagdag ng kanyang senior. Sinabi niya na itinago sa kanya ng senior sister ang lahat. Kung hindi, wala siyang makukuhang papuri kung magtagumpay ito. At siya ang masisisi kung mabaygo. Itinulak ni Dogo ang babae sa loob ng cauldron. Sumigaw siya kung sino ito. Nagpasalamat si Dogo na nauna siyang nagmasid at alam niya ang tungkol sa dalawang matandang babae. Dahil doon, sinimulan niyang kunin ang mga pills. Gumamit siya ng teknik ng fireball at sinindihan ang cauldron. Patuloy na sumisigaw si Faye kung sino ito. Sumigaw siya na pakawalan siya. Sinabi ni Dogo na patuloy lang siyang sumigaw. Ibinahagi niya na may labanan sa labas, at walang sinumang tutulong sa kanya kahit sumigaw pa siya. Lumitaw si Snakey. Nagulat siya nang malaman na kinulong ni Dogo ang Foundation establishment sa cauldron. Sinabi ni Dogo na mag-uusap sila mamaya. Sa ngayon, kunin muna nila ang mga gamit. Nagulat si Snakey nang makita na napakaraming pills. Napasigaw siya na mayaman na sila. Iningatan niya ang mga pills at ibinalik ang mga sangkap para kay Snowy. Nagkomento si Dogo na bihira niyang makita si Snakey na ganito kalakas magsalita. Pakiramdam niya ay sulit ang paglalakbay. Napagtanto ni Faye na ang mga nagkulong sa kanya sa loob ng cauldron ay mga magnanakaw ng pills. Sumumpa siyang papatayin ang mga ito. Sumagot si Snakey na baka wala siyang lakas ng loob pero mayroon siyang teknik ng fireball. Dinagdagan niya ang apoy sa kaldero na nagpasigaw ng malakas kay Faye. Ipinagmalaki ni Dogo ang kanyang disipulo. Ginamit ni Faye ang Purple Cloud Golden Spell. Nagpanik si Snakey dahil sasabog ito. Tinanong siya ni Dogo kung bakit siya nagpapanik. Sinabi niya na tingnan niya. Natakpan ito ng misteryosong Yellow Bell. Nagulat si Snakey na inayos ni Dogo ang misteryosong Yellow Bell na nakuha niya mula sa Heavenly Puppet Sect. Sinabi ni Dogo na hindi lang niya ito inayos, pinalakas pa niya ito. Pumunta sila sa maliit na teleportation array sa labas ng Purple Cloud Pavilion. Ngunit pagkatapos, may malakas na kampana ang tumunog. Inakala ni Snakey na nakatakas ang matandang babae mula sa cauldron. Sinabi ni Dogo na iyon ang tunog ng misteryosong Yellow Bell. Ito ang emergency bell ng Purple Cloud Sect. Sambit niya na hindi ito dapat nangyayari dahil imposibleng mapansin nila ng napakabilis. Tinanong niya si Snakey kung masyado bang nagdulot ng gulo si Snakey. Sumagot si Snakey na hindi, na pinatay lang niya ang isang tao. Iyon ay hindi inaasahan, ngunit hindi na pinansin pa ni Dogo. Ipinahayag ni Snakey na may masama siyang kutob. Sinabi niya na hindi sila dapat pumunta sa Purple Cloud Pavilion, at dapat silang tumakas na lang. Nakipagtalo si Dogo na nakarating na sila sa teleportation array. Gumastos siya ng maraming spiritual stones at sangkap para iset up ito. Makakadaan siya sa mga paghihigpit ng Purple Cloud Pavilion at makakateleport sa maiikling distansya. Ang plano nila ay pumunta sa Purple Cloud Pavilion habang abala ang lahat sa pill room. Sumagot si Snakey na ang tunog ng kampana ay malinaw na hindi ang inaasahan ni Dogo, dahil mas maaga ito kaysa sa plano. Binigyang diin ni Snakey na kapag may isang maling nangyari, guguho ang lahat.